purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sumainyo ang kapayapaan sa pangalan ni Jesus at patuloy tayong pagpalain. Ang ating pong pagsasalu-saluhan ay pananalig. Ano ba'y pananalig? Lord, salamat po. Ikaw ang maitaas sa aming pag-uusapan pananalig. Isa rin po ito sa ating naumpisahang pananalangin. Yan po ang ating laging pag-uusapan. Kaya nga po ang title ay pananalig. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Marami pong salamat sa Diyos. At ang sabi nga po rito, manalangin ng may pananalig. Yun po ang ibig sabihin. Kaya pananalig ang title ng ating pananalangin, makakarating sa luklukan ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinasabi rito sa Hebreo 4:14-16, sinasabi po, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sinasabi po rito sa 16, kaya't huwag na tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamta natin ang habag kalinga sa panahong kailangan natin ito. Totoo po. Kaya ang saserdote ay naroon na. Huwag ka nang mag-atubili. Ano man ang iyong nais, ay iyon ang ipagkaloob. Makakarating sa luklukan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang ating mga kahilingan, ang ating pananalangin. Ialis mo yung doubt. Ito po yung naririnig ninyo ang sabi ng Diyos. Ang iyong pananampalataya, kahit maging kasindaki ng buti lang mustasa, magagawa mong baguhin ang bundok at mailagay ito sa dagat. Alam po ba ninyo sa Israel ang buti lang mustasa? Pag iyan ay lumaki na ang puno na tulad ng akasya dito sa Pilipinas, pinamumugaran ng mga ibon. Ganun po kaliit ang butil ng mustasa, pero pag ito po'y lumaki, lumaganap na ang sanga at ang kanyang malalapay na sanga, malaki ang sakop ng lilim, pumapailang lang po at nagiging pugad ng mga ibon. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo'y magkaroon ng kahit kasindaki ng butil ng mustasa, yung pananalangin at pananalig mo sa Diyos ay tunay na magaganap dahil nakararating sa luklukan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Iyan po ay nakukuha at makukuha mo sa pamamagitan ng iyong pananalangin, marugdob sa Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos, at pakikinig ng salita ng Panginoon. Napapractice po ang lahat ng bagay. Di ba nag-aaral ka? O, pinapractice yun. Hindi ba mayroong oras ng pag-awit, oras ng pagtula, oras ng pagdidiscuss, hindi ba? Ganyan din po rito sa ating pananalig sa Diyos. Mayroon po tayong oras ng pagbulay-bulay, oras po tayong pananalangin, may oras tayong pasasalamat sa Diyos. Kailangan sa lahat ng oras ng sandali nakatuning ka sa Diyos, dumating man ang mga trahedya na nakikita mo at napapanood mo rito sa Facebook, sa iyong cellphone. Totoo po yan. Nasa banal na kasulatan, libo man ang patay sa iyong kapaligiran, huwag kang matakot, anak. Hindi ka maano. Basta ikaw ay nagtotoo. Pananalig. Manalangin, may pananalig, may pananampalataya ka sa Diyos na magaganap ang yayari ang iyong kahilingan, na ang iyong kapitbahay na nagpe-persecute sa iyo ay maliligtas.
Lahat ng mga nagpe-persecute siya, ipanalangin mo, Lord, kahabagan mo ang aking kapitbahay na inggitero na siya man ay makasama ko sa pananalig, pananampalataya upang maligtas siya, Panginoon. Nakakaawa ang taong ito. Yun po ang kailangan natin, hindi kung ano-ano sasabihin mo, ganyan. No, ikaw ay pinili, iniingatan, pinagmamasdan, ibinukod, itinangi. Mula sa kalangit ay pinagmamasdan ka ng Diyos. Ano pa ang gagawin mo? Di manalangin ka lagi para sila'y maligtas na katulad mo, 10 ng iyong sambahayan. Amen? Purihin po ang Panginoon. To God be the glory, papuri ay sa Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Lumakad kang kasama ang Diyos. Tunay, si Jesus lamang ang mabigyan ng mataas na papuri, parangal at pasalamat. In Jesus' name, amen. Hallelujah.